Magandang hapon po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. Nagbabalik po tayo rito sa aking YouTube channel po, Samir Soriano TV 29 po, ayan po. At maraming salamat din po sa mga nagla-like doon sa aking FB page po, Samir Soriano TV rin 29 po, ayan. Thank you so much po. Lalo-lalo na rito sa aking YouTube channel, yung aking mga subscriber po, ay thank you so much din po doon sa mga nanonood po. Maraming salamat din po. Kung gusto nyo po mga ganitong mga topic po, pakipindot naman po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga gagawin ko pang latest na mga video po. Subscribe po. Ayan po. At magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na ang ating mga kolektor, mga senior citizen, lahat na po tayo. Keep safe po sa lahat. Andito tayo, nagbabalik. Ang ating pag-uusapan po para makita natin ang selling price ng ating Philippine old coins. Andiyan po sa ating harapan ng ating pag-uusapan para makita natin kung talagang magkano na ba talaga ang halaga ng mga luma nating barya. Ayan po. At ang mga world coins din natin ang ating tinatalakay din. Ayan po. Sari-sari na ang ating tinatalakay dito sa aking YouTube channel po. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ayan, nagtutuning na sa itim. 5 centavos po, 1964. Ayan po, English series yata ito kung tawagin. Kung hindi ako nagkakamali ay English series. Ayan po, 1964 po, 5 centavos. Ayan. Ayan, tuning na. Ganda sa tuning, nangingitim. Ayan po, itim na siya. Kaya bago natin simulan ng ating talakayan po, ayan, kilalanin muna natin siya. Ayan po. Issue, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po, type. Standard circulation coins po, years, 1958 hanggang 1966 po. Value, 5 centavos po. Currency, piso, 1967, up to date po. Ayan. Currency, piso po, 1967, up to date. Composition po, brass, copper po. May bigat po itong 4.8 grams. May haba po naman itong 24 mm ay 21 mm. May kapal po itong 1.7 mm. Shape round, syempre. Orientation po, coin alignment. Ayan. Number N-4516. Reference number KM-187 po. Ang sa likod po, kung tawagin na scientific name na ay ang Coat of Arms of the Philippines po. Ayan. Papaliwanag natin, baka yung mga hindi pa nakakanood sa ating YouTube channel at mapanood nila ito, ayan po. Coat of Arms, Shield of the Philippines po, ayan po. Nakikita po natin dyan ang isang leon at saka isang agila. At saka tatlong bituin po ang nakapalibot doon sa kanyang itaas. Ayan po, Central Bank of the Philippines naman ang kanya napaikot. Yung leon, simbolo po ng Espanya. Yung agila, simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin po na nasa taas, pag nakikita nyo yan, yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang kanilang simbolo. Ayan po ang tatak ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas noong unang panahon, bago na po ngayon. Ayan. Ito pong 1964 po, ayan, 1964 po nito, ang ginawa po, ang percentage po nito ay 53%. Ayan po. Ilang piraso po namang ginawa sa barya na ito pong ginawa po nito ay 100 million piraso. Ayan po. Dalawang klase po ang ginawa sa barya na ito, isang Royal Mint, United Kingdom, at saka isang Philadelphia Mint. Ayan. Hindi po dito ginawa sa atin ito. Ayan po, maliwanag po. 100 million piraso po ang ginawa sa 1964. Ayan po. Mayroon na siyang selling price doon sa ating lumista.com po. Yung kanyang very fine 12, very fine 12, very fine 14, extra fine 35, almost uncirculated 52. Ayan po. At ang circulated po ay 80 pesos only. Itong akin, nagtutuning na yan. Nangingitim. Ang ganda. Ayan po. Nakaupo po ang lalaki po. Ayan. Nakaupo at may bulkan. Kung tawagin ang bulkan na yan, may tinatawag silang 8 smoke at 6 smoke. Ayan. Ayan po.
Dako naman tayo sa kanyang mga selling price doon sa ating numista.com po. Tayo nagtingin-tingin, nakakita tayo na nagbebenta doon ng $7.11. Mayroon na rin $5. Ayan, dalawang klase. Isang $7 at saka isang $5 ang nagbebenta na. Doon naman sa ebay.com po, may nagbebenta po doon ng 61.94 pesos lamang. Mayroon din nagbebenta doon ng $8.74. Mayroon din nagbebenta po ng 56.29 pesos. Mayroon namang 112.58 pesos. Ayan po. Doon naman sa Carousel PH po, may nagbebenta na nito ng 100 pesos per piece. Ayan po. Mayroon din nagbebenta doon na error coins. Ang seller po ay si Robert. Ang kanyang halaga ng pinabebenta po ay 15 pesos. Ayan po. Mayroon din po nagbebenta doon ng 45 pesos din. Error coins din po. Ang seller po ay si Magical. Ayan po. Kinuha natin ang kanyang pangalan, mga pangalan nila para sabihin nyo tayo nagsisinungaling. Ayan po. Naliwanagan sana tayo sa coins na ito kung magkano na talaga ang halaga nito. Ayan po. Parati kong sinasabi, kung ngayon lang kayo nanonood dito sa aking YouTube channel po, ayan po, maligaya ho tayong magbigay. Nasa tama po, kahit ako, pwede ako magbigay dito sa aking coins na ito ng presyo, kahit sabihin ko 10,000 po. Kasi yan ang aking pananaw, ayan po. Kung makapasok po tayo sa mga online selling po, ayan, pwede ko sigurong presyohan ito, ayan. Kung magkano talaga ang aking gusto, ganun lang po yun. Kung hawak nyong isang coins, bahala po kayo. Kayo po ang magbibigay ng presyo po. Ayan po. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Magandang hapon po. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong panig ng mundo po. Bye-bye po. Keep safe po sa lahat.